Mga kapuso, welcome to the City of Love and Light, Paris, France. Kung kasama sa bucket list mo ang trip to Paris, narito ang pwede mong gawin sa loob ng 24 oras. Sa totoo lang, kahit saan ka lumingon sa Paris, para bang feel mo main character ka sa isang pelikula dahil sa dami ng movie reference sa City of Love. At alam nyo ba na ang France ang isa sa pinakabinibisitang bansa ng mga turistang Pilipino dito sa Europe na bago mag-COVID-19 pandemic ay umaabot ng 145,000 na Pilipinong turistang tumadalaw sa France kada taon. Ang commitment ng France para mapangalagaan ang kanilang kalikasan nakamamangha. Ang misyon kasi ng France, mapababa ang carbon footprint nila. Kaya kapansin-pansin na karamihan sa mga taga rito ay nagbibisikleta o di kaya ay nag-rent a bike na pwede mong gamitin at isauli from point to point kung saang istasyon ng subway o train station ka sasakay. Sobrang ayos kasi ng sistema ng transportasyon sa Paris at lahat konektado. At ang ating first stop, syempre, ang Eiffel Tower. Ipinangalan ito sa engineer na si Gustave Eiffel at naitayo noong taong 1889 at inilabas ito sa World's Fair noon para ipagdiwang ang ika-100 taong anibersaryo ng French Revolution noon. At ngayon, ito na ang pinakatanyag na landmark sa Paris. Next up, ang Notre Dame de Paris o Our Lady of Paris na nasunog ang malaking bahagi noong April 19, 2019. Matapos itong dumaan sa pagsaayos ay muli itong binuksan sa publiko nitong December 7, 2024. Sunod nating puntahan ang The Louvre Museum. Kung napanood nyo ang pelikulang The Da Vinci Code kung saan bida ang aktor na si Tom Hanks, may mahalagang papel ang museum na ito. Meron itong 3 bahagi laman ng iba't ibang uri at kategorya ng artworks na obra ng pinakatanyag na mga painters sa kasaysayan ng mundo. Pero marahil, wala nang mas tatanyag pa sa painting na Mona Lisa na obra ni Leonardo da Vinci na para malapitan lang at mapicturan ay kailangan mong pumila. Dito sa Musée d'Orsay, matatagpuan ang mga obra naman ng isa sa pinakama-impluensyang post-impressionist painter na si Vincent van Gogh. Dito nakadisplay ang isa sa kanyang Starry Night Collection painting. Pagtapos ng mamangha sa pinakamagagandang uri ng obra sa mundo, dalawin ang isa sa mga paboritong parks ng mga French, ang Jardin du Luxembourg. Naitayo ito noong taong 1612 ni Marie de Medici, ang asawa ni King Henry IV. At ngayon, isa ito sa mga lugar na pinupuntahan ng mga taga rito kung nais nilang magpahangin, magpaaraw at makasama lang ang kanilang mga kaibigan. At mula po rito sa Paris, France, JP Soriano para sa GMA Integrated News.